Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Alamin natin ang update sa bagyo na nagbabadya ng lumabas sa may timog silangan ng bansa. May pagbabago kaya sa mga forecast ng mga iba't ibang weather agencies tungkol sa kasunod na bagyo na ito. Para naman lagi kang nakamonitor sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy na umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa katimugan ng Mindanao, samantalang ang hanging amihan o Northeast Monsoon naman ang malaking nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Sa nalalabing bahagi ng bansa, ang easterlies ang patuloy na nagpapagalaw ng ating panahon. Kaya ang mga kombinasyong ito ang magdadala ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms sa iba't ibang rehiyon. Sa forecast weather conditions ngayong araw sa Soc-Sargen at Davao Region, nananatiling dominado ng ITCZ ang panahon. Makikita ang makakapal na ulap at pabugso-bugsong ulan na paminsan-minsan ay may kasamang kulog at kidlat. May mga pagkakataong bigla ang lalakas ang buhos ng ulan kaya't mainam na umiwas sa mga ilog at maging alerto sa mga gilid ng bundok. Dahil madali ring itong magkaroon ng flash flood o landslides kapag paulit-ulit ang pag-ulan. Sa Cagayan, Isabela at Apayao, ramdam naman ang epekto ng shearline. Dito madalas ang makulimlim na langit at may mga sandaliang uulan ng banayad, pero maaari rin itong lumakas sa ilang bahagi. Dahil pabago-bago ang mga ulap, hindi malayong magkaroon ng mga pagbaha sa mababang lugar, kaya't mas mabuting mag-ingat lalo na kung ang daan ay nasa tabi ng mga bangin o matatarik na bahagi ng bundok. Sa Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa may Dinagat Islands, ang easterlies ang nagbibigay buhay sa mga ulap na tila mabagal sa umaga ngunit pagkaraan ng ilang oras ay nagiging thunderstorms. Ito ang uri ng panahon na mabilis magbago, mainit at maalinsangan sa umaga, bigla namang bubuhos ang ulan pagsapit ng hapon. Dahil dito maging maingat lalo na sa mga coastal community at mga lugar na mababa ang drainage. Samantala, mas banayad ang sitwasyon sa Batanes at Ilocos Norte. Maulap ang kalangitan ngunit may hinang patak lamang ng ulan ang mararanasan. Dala ng hanging amihan, wala itong inaasang malaking epekto pero magandang paalala pa rin ang pagiging mag-ingat lalo na kung mahamog o madulas ang mga kalsada sa umaga. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, mas magiging maaliwalas sa ilang oras ng araw, ngunit may mga biglaan pa ring pag-ulan lalo na kapag hapon o gabi. Ito pa rin ay dahil sa impluwensya ng ITCZ na madaling magbuo ng makakapal na ulap kahit malinaw ang langit ilang oras bago ang ulan. At para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, tataas ang temperatura sa umaga, ngunit tulad ng nakasanayan sa easterlies, may posibilidad ng mga localized thunderstorms kapag lumakas na ang init ng araw. Ang ganitong klase ng thunderstorms ay mabilis mabuo, pero kaya nitong magdala ng malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar na may mahinang daluyan ng tubig. Sa kabuuan, inaasahan natin magpapatuloy ang halos kaparehong pattern ng panahon, maaraw sa ilang bahagi ng bansa, pero may posibilidad ng mga lakas na ulan lalo na sa hapon at gabi. Kahit walang bagyo, hindi dapat baliwalain ang lakas ng ulan mula sa ITCZ, shearline at easterlies. Laging tandaan na ang biglaang buhos, gaano man kaikli ay may kakayahang magdulot ng panganib. Para naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan, sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang hangin mula northeast, katamtaman hanggang sa malakas ang lakas nito, na may moderate hanggang raw na mga alon na maaring umabot sa 1.5 hanggang 4.3 meters. Iwasan po muna ang paglalayag lalo na kung maliliit ang inyong bangka. Samantala sa Mindanao, mas banayad ang pag-ihip ng hangin mula northeast to north na nasa light to moderate lamang. Dahil dito, bahagyang payapa ang karagatan na may taas ng alon na humigit kumulang 0.6 hanggang 2.5 meters. Bagamat mas maganda ang kondisyon, paalala pa rin na bantayan ang lagay ng panahon, lalo na kung may paparating na mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. At sa nalalabing bahagi naman ng bansa, iiral ang banayad hanggang katamtaman na hangin mula east to northeast na may light to moderate na mga alon sa karagatan na maaaring umabot hanggang 2.5 meters. Kaya kung may biyahe man sa dagat, makakabuting tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang inyong sasakyan at doblehin ang pag-iingat lalo na sa biglaang pagbabago ng panahon.
Update naman tayo sa tropical cyclone threat potential na lalabas na sa may silangan. Sa ngayon, nananatiling payapa ang silangang parte ng ating forecast. Wala pa nakikitang anumang bagyo na maaaring mabuo ngayong linggo at ito ay isang magandang balita lalo na para sa mga komunidad na kakabangon pa lang mula sa mga nakaraang pag-ulan. Pero habang mas lumalalim tayo papunta sa week 2 mula November 23 hanggang 27, unti-unting pumapasok sa forecast ang isang posibleng bagong sistema ng panahon. Hindi ito yung biglaang sisirit na bagyo na agad nagpapapula sa mapa. Sa mga pinakabagong modelo, may lumilitaw na mahinang sirkulasyon sa malayong bahagi ng timog silangan ng PAR, isang lugar kung saan madalas nagsisimula ang maraming tropical system dahil mainit pa ang dagat at mas active ang moist air. Sa ngayon, mababa pa ang tsansang lumakas agad ang sistemang ito. Kung mabubuo man, posibleng manatili lamang ito sa tropical depression o mahinang tropical storm. Sa madaling sabi, hindi sapat ang init ng dagat at hindi ganoon kaganda ang kondisyon sa itaas ng atmosphere para bigyan ito ng recharge na kailangan para maging malakas na bagyo. Nandiyan pa rin ang wind shear, yung hangin sa itaas na parang humihila at bumibiyak sa pabilog na pag-ikot ng isang bagyo, kaya mabagal ang pagbuo nito. Pero kahit mahina, binabantayan pa rin ito ng mga eksperto sa ensemble forecast o yung pinagsama-samang resulta ng iba't ibang weather models. May makikita tayong sunod-sunod na color-coded dots. Bawat dot isang posibleng landas kapag marami ang dots sa iisang direksyon. Ibig sabihin mas mataas ang kumpiyansa ng mga modelo na doon talaga ito dadaan. At sa ngayon karamihan sa kanila ay tumuturo ng galaw mula timog silangan ng PAR, tatawid sa Mindanao, aakyat papuntang Visayas, maaaring abutin ang Southern Luzon at pagkatapos ay lalabas na patungong West Philippine Sea. Kapag green ang kulay ng mga dots, indikasyon ito na kayang umabot ng tropical storm level. Pero hindi pa rin ito nagpapakita ng lakas na kaya nating ikabahala sa ngayon. Kahit ganito ang senaryo, hindi dapat baliwalain ang maliit na sistemang tulad nito. Kahit hindi malakas, maaari itong magdala ng malalakas na pag-ulan, lalo na kung dadaan ito sa mga lugar na madalas bahain. Ang ganitong uri ng mahinang bagyo o depression ay parang rainmaker. Hindi ganoon kalakas ang hangin pero kaya magbuhos ng ulan lalo na kapag sumabay sa afternoon thunderstorms. Habang inaabangan natin ang posibleng pag-usbong nito sa susunod na linggo, nangyayari naman ngayon ang tatlong pangunahing dominante ng panahon na nagbibigay ng ulan sa iba't ibang parte ng bansa. Una ang ITCC na parang pabrika ng ulap, abiso sa umaga pero nagiging mas aktibo sa hapon at gabi. Ito nagdadala ng mga pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. At minsan hindi ito malakas pero sapat para magdulot ng biglaang pagbasa sa mga mababang lugar. Pangalawa ang amihan, bagamat malamig at banayad ang simoy nito, may dala itong tuloy-tuloy na ambon at pag-ulan sa Cagayan Valley at Cordillera. At kapag nasobrahan ng basa ng lupa, nagiging malambot ang mga gilid ng bundok kaya't kailangan pa rin ang pag-iingat sa landslide prone areas. Pangatlo ang shear line sa may Aurora at karatig lugar. Kapag nagsalubong ang malamig at mainit na hangin, nabubuo ang makapal at mabibigat na ulap na nagdudulot ng sunod-sunod na pag-ulan kahit walang bagyo. Sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng Luzon, umiikot ang panahon sa timpla ng maaraw, maulap at panandali ang pag-ulan. Sa dagat naman mula slight hanggang rosys ang kondisyon, mas maalon sa hilaga at silangan at maaaring sumama sa oras na pumasok ang bugso ng ulap mula sa ITCC o amihan. Kaya habang malinaw na walang bagyo ngayong linggo, hindi ibig sabihin ay banayad na ang panahon. Ang kombinasyon ng ITCC, amihan at shearline ay sapat para magdala ng ulan, pagkidlat at pagbaha at pagtaas ng tubig sa dagat at posibleng sistemang maaring umusbong sa susunod na linggo. Kahit mababa pa ang tsansang lumakas, mahalagang manatiling nakaantabay. Gaya ng lagi naming paalala, ang long range forecast ay parang general direction, hindi eksaktong guhit. Pwede magbago ang lakas, galaw at landas habang lumalapit ang panahon. Kaya't ang pinakamainam ay manatiling updated sa araw-araw na ulat panahon natin. Patuloy naming babantayan ang potensyal na bagyo na manggagaling sa silangan at ang anumang posibleng pagbuo ng bagyo. Maraming salamat sa inyong pagtutok mga kababayan at palagi po tayong mag-ingat.